So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maghahapon na po. Gaya ng aking sinabi, hindi po aalis ang Team Daddy Frankie hanggat hindi ko po sila naisasama sa gabing ito. Let's go mga kababayan, sabahan nyo kami hanggang dulo. Ano kaya ang maging reaction ng mama ni John Lloyd pag nakita na nila ang kanilang apo? Salamat! So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maghahapon na po. Gaya ng aking sinabi, hindi po aalis ang Team Daddy Frankie hanggat hindi ko po sila naisasama sa gabing ito. Dahil hindi po rin ako kampante kagaya ninyo, kagaya ng mga viewers natin na talaga namang nag-aalala sa kalagayan ni Steph at ang kanyang baby. Kaya naman mga kababayan, ayan, after namin nag-usap kanina, so nagbalot na po kami. Bali, yung kangkong na kanilang iaadobo sa gabi is ipapasalubong na lang daw sa nanay niya. So, John Lloyd, ready ka na? Opo. Nabalot mo na lahat ng mga gamit mo. So, paano yung ibang gamit? Hindi kasya sa sasakyan natin. Sa lolo ko naman po yun, yung mga importanteng bagay lang po yung dinala ko. Oh, very good. Oh, importante, huwag niyong kakalimutan yung gamit ng mga bata, no? So, pagka pwedeng balikan mo na lang yung iba. Kasi Opo, hindi kaya. Ang importante ngayon, makatuloy kayo, makapunta ka sa mama mo. May mga gamit naman na siguro doon. Unti-unti naman, makukumpleto mo yung gamit mo. At saka gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, andyan naman ang Team Daddy Frankie. Gagabayan ka namin. No? Basta lang John Lloyd, bilang father de pamilya, be matured na tayo. At lagi mong tatandaan, keep on praying lagi. Huwag na huwag kang susuko. At syempre, mas makakaginhawa kayo pag magpakumbaba nga kayo sa magulang nyo. Pag may basbas na, syempre may problema, andyan ang nanay tatay natin para maging maluwag sa dibdib. Mahirap naman yung nandito kayo tapos iniisip mo na hindi kayo okay ng mga magulang nyo. So sa ngayon, happy ka na ba na makaka-uwi ka na sa nanay mo? Opo. Masaya naman. Nakita mo naman, umiyak na yung nanay mo. Usap, isang tawag mo pa lang, napaluha na sila. Ramdam ko yung nararamdaman ng magulang kasi magulang ako. At alam ko mararamdaman mo rin yan dahil magulang ka na. So ready na? Check mo maigi ha? Hindi ako nagmamadali. Basta check nyo maigi. Okay. Step, okay ka na? Yung gamit ng baby mo. Okay. So ayan mga kababayan. Buti na lang nalaman natin. Kaya pala ganito lang yung bahay nila kasi hindi naman pala sa kanila to. Parang abandoned house ng kanilang lolo at nakisilong lang si John Lloyd. So, let's go mga kababayan, sabahan nyo kami hanggang dulo. Ano kaya ang maging reaction ng mama ni John Lloyd pag nakita na nila ang kanilang apo? Salamat!
Ano to? Float. Coke float. Oh. Oh, ito sir. Coke float. Coffee yata to eh. Yan, float yan. Yung dalawa. Float yan. Coke float ba to? Coke float. Basta. Yan kuya. Coffee. Ito dads yan. Thank you. Na ba? Ah, okay. Dito ka lang bro ha. Pantayan mo yung sasakyan ha. Okay. Bababa muna. Okay. Tuloy kayo, tuloy. Madilim na. Oo, ginabi na kami. Pasok po kayo, pasok. Oo, sige. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Naiyak na naman si Daddy Frankie. Very emotional yung usapan nilang mag-iina. So, bigyan natin sila ng chance at tara, samahan nyo kami sa loob. Pasok natin to. Tara, pasok tayo. Pasok kami na eh. Pasensya na. Okay. Ito yung... Okay. Ay, salamat. Magandang gabi po, Nay. Ayan, pasensya na po. Medyo mahaba yung biyahe namin, pero salamat sa Diyos. Ang pinaka-goal talaga namin is mailipat natin tong mag-asawa, yung anak nyo po. Po kayo, Nay, para mapag-usap tayo maayos. Oh. Ayan, happy na si Nanay. Nakita niya yung apo niya. Sobrang happy. Sobrang happy. Ayan. Ngayon, John Lloyd, kasi ako'y masaya kasi hindi na ako mag-aalala. Pero bukod sa akin, alam nyo naman, kita mo naman yung magulang mo na alalang-alala. Salamat sa Diyos kaya dito na kayo. Dito kayo magsimula ulit. Siyempre, pinakadabis nga naman pagkasama ang magulang mo. Nay, salamat sa Diyos kasi sa pakikiusap ng ating mga viewers, mula nung nai-upload ko to, gustong-gusto nila talagang mailipat sa lugar itong anak nyo tsaka manugang nyo po. So salamat sa Diyos, andito na. Pero ang pakiusap po ni John Lloyd sa akin is gusto nilang magbukod, maghahanap daw sila. At yan din ang pangako ko. Bibigyan ko sila ng tulong, panimula para mangupahan. May maupahan po ba dito? Meron naman pong malapit dito. Pero bakit hahanap pa kayo ng mauupahan? Ito na ang bahay. Kasya naman tayo dito. Kasi nahiya po ako sa inyo. Bakit ka naman may hiya? Inanay mo naman ako. Okay na kayo dito. Para naman makasama ko yung apo ko kahit sandali lang. Alam ko naman kaya mo manindigan sa sarili mo. At yun ang sinabi mo sa akin. Wala pong problema kahit dito na lang po kami. Yun.
Sige, sige. Okay. Ay, kunin mo muna yung baby. Baka nagugutom na yan. Sige. Pwede po ba sa kwarto niyo? Sige. Oh, sige. Padidiin mo muna. Pwede mo bang ikwento sa akin o anong klase nga bang anak si John Lloyd? Si John Lloyd, napakabait po niyan. Tsaka masipag. Yun nga lang, maaga talagang nag-asawa. Kaya, Wala nang magawa. So, matanong ko na yun, nung hindi pa sila nagsasama, parang nung girlfriend pa lang niya, pinapasyal din ba niya rito? opo, pinapasyal po. Lagi ko nga din sila sinasabihan, oh, bata pa kayo. Huwag muna kayong mag-aasawa. Tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo. Pero ayan na, wala na. Wala ka nang magawa. Wala na magawa. So, upo muna kayo, no? Ayan. Si ano naman, si Steph, okay ka naman dito? Kasi yung usapan natin bago tayo umalis doon sa ano nyo, na kukuhaan ko kayo ng matitirhan. Pero ang request ng nanay ninyo, dito lang daw muna kayo. Okay ba sa inyo yon? So, wala nang problema. Pero huwag kayong mag-alala. Babalik-balikan ko kayo rito. Kumustahin ko pa rin si Steph. Ang kalagayan, lalong-lalo na dyan sa baby nyo. Basta ano lang mga anak, no? Lagi nyo lang susundin ang payo ng mga magulang ninyo. Gaya laging paulit-ulit kong sinasabi sa mga taong aking natutulungan, especially sa mga minor, na hindi kailanman nag-isip ng hindi maganda para sa anak ang ating mga magulang. No? So, Nay, ano naman may papayo mo? So, John Lloyd, kasi nagulat naman talaga ang nanay mo. May tampo ka pa ba sa iyong nanay? Wala. Talagang gusto mo lang lumayo. Kasi naiiyak nga po sa kanila. Naiya ka dahil hindi mo natupad yung kanilang pangarap para sa'yo. Pero pwede pa naman hindi porkit nag-asawa ka na, pwede nyo pa rin tapusin yung mga pag-aaral nyo dahil mga bata pa kayo. No? Ito yung lagi kong sinasabi, ang pag-aasawa, hindi padalos-dalos dapat. Talagang pag-isipan natin ng napakaraming beses. Sana ito mga kababayan, lalong-lalo na rin sa mga kabataan, na makakapanood ng videong ito, ang pag-aasawa po ay hindi biro-biro. Nay, sa iyong naging experience, baka naman naging maluwag ka masyado sa anak mo kaya nakapag-asawa bigla. Hindi naman po. Kada nga labos po niya. Lagi, nasan na si John Lloyd? I-text ko po agad yung papa niya. Nasan na si John Lloyd? Wala na naman. Talagang magaling lumusot yata si John Lloyd eh. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, sa haba ng aming biyahe, magmula kaninang umaga, gaya ng aking sinabi kasi na magmula sa part 3 ay hindi ako bibitaw sa mag-asawa kay John Lloyd. Hindi ako bibitaw hanggat hindi ko sila naiaalis sa liblib na lugar. At salamat sa Diyos dahil naidala ko na sila rito sa kanyang magulang. Which is, bigyan muna natin sila ng privacy para makapag-usap. Sa oras na ito mga kababayan, pansamantala i-exit muna ang Team Daddy Frankie. Nang sa ganon mga pag heart to heart, alam ko na miss din nila ang isa't isa para makapag-usap ng maayos at makahingi. Kasi alam ko mga kababayan na hindi sila nakapagsabi ng gusto nilang nararamdaman dahil nandito kami. Dahil siguro may camera. So payo ko lang mga kababayan, mga kabarangay, especially po sa mga kabataan na masyadong mapusok or masyadong nagmamadali. Huwag po natin madali ng panahon. Ang pag-aasawa po mga kababayan ay hindi po yan parang kanin na pag mainit ay iluluwa na lang. Lalong-lalo na mga kababayan, mga kabarangay, pag nagkaroon na ng anak tapos hindi pa nila kayang alagaan. So magsasaper po yung kanilang anak. So mabuti na lang mga kababayan, dahil si John Lloyd tsaka si Steph, andito pa rin ang mama ni John Lloyd na handa nilang tanggapin ang kanilang anak kahit na medyo nakasuway sila sa batas ng ating mga magulang. At syempre nga naman, sino ba naman ang magulang na hindi tatanggapin ang anak? Kasi nandun yung kasabihan na ang anak kayang tiisin ng magulang, pero ang magulang hindi kayang tiisin ang anak. So mga kababayan, maraming salamat. Antabayanan nyo po yung sunod na balik namin pag naging okay na sila. Babalikan pa po ng Team Daddy Frankie.
Nang sa ganun malaman natin kung anong pwede pang itulong hanggang sa makarecover. Step, okay ka na dito? Oo, salamat ha. Ingat kayo dito. Oo, no? Ikaw, alagaan mo yung anak mo ha. So, babalik ka sa trabaho mo, yung day off mo, once a week na lang dito. Baka magpaalam po muna ako sa trabaho kasi ngayon lang po ako nakapunta rito. Ay, ganon. Sa amin, binigay naman po kayong tulong. Okay. O, salamat naman. Bigyan mo ng time yung mag-ina mo, ha? Okay? Maraming salamat po. Sige. Salamat po, Daddy Frank, sa Oh. tulong po. Oo. At nakabalik po yung Yun ang trabaho namin. Tungkulin namin na makatulong sa kapwa kahit sa maliit na kaparaanan. Thank you po. Sana ma-meet ko rin ang tatay mo, ha? Pagbalik ko, sana matsyempohan kong nandito na siya. Okay? So, mga kababayan, gaya ng aking sinabi, maraming salamat. At muli, bago magpaalam, shoutout ko muna ang Team Rise Above. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan, mga kabarangay. Shoutout po kay Tita Hani S, kay Carmi K Official, tsaka kay Marilyn Chang. At syempre, ang Team Rise Above. Maraming salamat din po sa Team Daddy Frankie. Hindi sila bumitaw kahit umabot na kami ng gabi. Maraming salamat. Bye-bye po. Bye-bye na. Okay.